guys! Welcome back to my channel. My name is Irene and I live here in Germany for 3 years now. 3 years and more. Okay, hindi pa binila yung months. So, yun. At ang tagal kong hindi gumawa ng video, 2 months. Na busy lang. So, live update. The reason why hindi ako nag-video for 2 months, o hindi ako nakapag-update, hindi ako nakapag-upload kasi nagpakasal ako. Nagpakasal kami! Nagpakasal na kami ng partner ko. So, civil wedding lang naman. Civil wedding lang. At, eto na nga. Ito ang chismis. Charot. Chismis. Hindi kami dito nagpakasal sa Germany. So, we live here in Germany. But, hindi kami dito nagpakasal. Bakit? Kasi, ang dami ditong mga papers na kailangan mong i-process. Kailangan magpa-translate and kailangan ng apostille. So, hindi kami dito nagpakasal. So, we got married in Denmark. Sa Denmark pa kami nagpakasal. So, para madali lang. Madali lang yung mga requirements doon. Diba? And, ayan, i-share ko sa inyo kung ano ang mga requirements sa Denmark. Kung ano yung mga kailangan mo. At madali lang siya actually. So, sa Denmark marriage requirement for foreigners to. This requirements is para sa mga Filipino dito sa Germany, na nandito sa Germany, or sa all over Europe. Asian foreigner or Filipino, these are the requirements na kailangan mo that you need to pass. Of course, you need to pass your passport or residence EU card. Tapos, yung documents naman, resident permit, yun na ngayon. Yun yung, actually, hindi ako nag-pass ng Schengen visa ha. At, proof you legally reside together. So, ito yung regular talaga na requirements dito sa website ha. So, documents that you don't need, birth certificate, single or marital status certificate. Ito yung nasa website. Pero sa amin, ang requirements lang sa amin na, actually nag-agency kami. Nag-agency kami para madali na, hindi kami nag-DIY. Para mabilisan na lang. So, ang kailangan namin, ang sinabit namin, yun nga, passport namin, passport plus yung Aufenthalts ID. Yun lang, back-to-back yun. Tapos yung passport pala, detailed ha. Passport is every pages. Dapat clear din siya. Kasi pagka hindi siya clear or blurred, yung ganon, or may light, ipapaulit sa inyo yun. So, dapat super duper clear. And then, residence permit nga. So, punta ka na Rathaus, tapos maghingi ka lang doon ng Melde Bescheinigung for the address. Both yun, both. Kuha ka lang sa Rathaus. Saglit lang naman yun. And then, yung mga proof of relationship together nyo, is yun yung photos. Ang hinihingi lang na naman nila is 15 photos or more. From oldest to recent nyo na photos in a relationship. Kung gusto nyo, kung meron kayong dates yearly, mas maganda, di ba? 3 photos every year. Kukulang kayong relationship na kayo, ilang years na kayo before kayo magpakasal. So, kasi kami, 5 years in a relationship. And then, what else? At saka, copy or kailangan din nila ng screenshot ng chats nyo. So, yun lang. Napakadali lang. Hindi na ako nagkuha ng birth certificate or PSA sa Pilipinas na naka-apostille. At saka hindi na din ako kumuha ng Senomar na naka-apostille. So, originally, gusto sana namin magpakasal dito para with families ba. But then, nahirapan akong kumuha ng PSA tsaka ng Senomar. So,
Hindi na. Sa Denmark na lang. Mabilisan lang doon. Nag-agency lang kami, and then sila na lahat ang nag-process doon. Wala ka nang iisipin, yun lang. Submit mo lang yung requirements mo, and then okay na, bibigyan nila kayo ng kung saan place, may mga choices kung saan place kayo po pwedeng magpakasal. So, bibigyan nila kayo, and then, as well as the dates. Pero kung may dates na kayo in mind, so you can tell them naman. At saka kung may place kayo in mind, and they will try to get it for you. Those dates, and then, kung available ha, and then the places. At saka, pagka weekend, kailangan mo ng witnesses. So, kailangan mo magdala ng family. Pero pagka weekday, you don't need any witnesses. You don't need to bring a family. Kung wala kang may dala ha. Kung walang makasama sa'yo, friends or relatives nga or something, best friend mo or like that. So, okay lang kasi magpro-provide sila doon ng witness. So, meron na doon. May dalawa nang tatayo doon sa side. Basta dalawa yon. And then, yun ngang, civil wedding lang to guys ha. Civil wedding lang po. And then, babe, how much did we pay for the agency? 700 euro. That's everything, right? Yeah. Okay. And we pay 700 euro sa agency na yon. Sila na andun na lahat, pati processing, yun na yun. Yun na yun, guys. Yun na yung binayaran namin. So, kung ita-times ko siya ngayon sa peso ha, let's say ang palitan ngayon 70 pesos. Sa 700 euro na yan, times mo siya sa 70, that's 49,000 pesos. So, ayan na naman tayo, computation. So, yun lang guys. That's the reason why hindi ako nag-vlog. Na busy ako sa pag-work, and then dito, nag-ready sa pagpapakasal. Naghanap na mga damit. Yung bang ganun? So, kung gusto nyo, next video, gawa ako, once naman nandoon ka na, and then, kung ano yung mga requirements na kailangan mo, pabalik dito para ma-register mo naman sa rat house nyo, para ma-register mo yung marriage nyo. Kung ano yung mga, pagka nandoon ka na, yung ba, mga ganun. So, comment down below, sino mga naka-experience na nagpakasal sa Denmark. Diba? Madali lang. Wala, hindi stressful. Kesa dito sa Germany, ang daming mga kailangang asikasuhin. Bureaucracy talaga dito sa Germany. So, ayun guys. And, eto ha, natatawa ako. Yun sa video ko regarding sa salary ha. Hindi po ako nagmamayabang sa sahod ko. At yun lang po ay para sa mga ating kababayan na mga Filipino nurses na nasa Pilipinas pa, na gustong makapagtrabaho dito sa Germany. Gustong malaman kung magkano ba ang sinasahod talaga dito ng mga nurses sa Germany. So, nagsishare lang po ako ng information. Hindi po ako nagmamayabang. So, wag po kayo mag-alit sa akin. Natatawa lang ako sa mga comments doon. And I appreciate yung mga nagtatanggol sa akin. Thank you so much mga mga auntie. Thank you so much mga sis sa pagtatanggol nyo sa akin doon sa video na yun. Anda sa mga comment na yun, natawa ako. Hindi naman ako sikat. Uy, wala man masyado na nagwa-watch pa ng video ko. Tapos sabi ko, ha? Ang daming mga comment. So, yun lang. Nag-share lang naman po ako na magkano ang sahod ko. At hindi ko sinasabi kung anong name ng company ko at hindi ko i-share. So, yun lang po. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Bye, guys. Cheers.